Hi guys! Welcome to our latest video. Actually, magkukwentuhan lang tayo because it's game day guys. Game 5, San Miguel Birmen versus Barangay Ginebra. TNT Tropang Giga versus Meralco Balls of their best of 7 series dito sa Philippine Cup semifinals. Medyo sa kabilang serye, 3-1 ang TNT at ang Meralco, medyo alam na natin nakikita na natin who will be the finalist on that series. Pero dito sa Barangay Ginebra at San Miguel Birmen, Ginebra, tied the series at 2 games apiece. Down to best of 3. Pag-uusapan natin, Game 5. Medyo marami lang ako kasi actually this video is for just to comment on what I've been reading in social media. Na syempre ano ba ang bago? Marami ang nagsasabi kasi I just want to comment on that na medyo pumapabor daw yata sa Barangay Ginebra ang mga tawagan. Dahil parang ang nakikita ko, ang sabi nila, nakatingin pa lang daw ang depensa ng San Miguel Birmen sa mga players ng Barangay Ginebra. Pinipituhan na. Samantalang ang mga Barangay Ginebra players with their defense, talagang halos bugbog na daw yung mga players ng San Miguel. Wala daw tawag. Bibigyan ko kayo ng punto lang kung paano ko papatunayan sa inyo na walang ganyan na nangyayari dito sa PBA. Actually, sa lahat ng laro, game 1 to 4, lamang ang San Miguel Birmen sa tawagan. Lamang ang San Miguel Birmen sa free throws. Even those game 1 and game 2 na napanalunan ng Barangay Ginebra, San Miguel ang nakalalamang pagdating sa free throw attempts. Sa mga nabibigay na free throws, sa San Miguel Birmen, mas lamang sila compare sa Barangay Ginebra. Tingnan natin ang game 1. Ang game 1 na panalunan ng Barangay Ginebra to 99-90. Pero 31 free throws ang nakuha ng San Miguel Birmen, 28 lamang ang Barangay Ginebra. San Miguel Birmen converted 15 only sa 31. So 49%, something medyo mababa talaga. Kaya naman natalo ang San Miguel Birmen if they converted at least kahit 10 pa nung kanilang 16 na imininte sa free throws, at panalo sila. Kaya lang hindi sila nagko-convert. Kasalanan pa ba ng Barangay Ginebra yon? Problema pa ba ng Barangay Ginebra yon? At hindi nag-convert ang San Miguel Birmen ng 16 na free throws of their 31 free throws. Ang Barangay Ginebra, they are rewarded 28 free throws, converted 19. So 28-31 lamang pa rin ang San Miguel Birmen in game 1 kung saan nanalo ang Barangay Ginebra. In game 2, nanalo ang San Miguel Birmen 93-84, 22 free throws for San Miguel Birmen, converted 16. Medyo mas maganda-ganda ang kanilang percentage doon, 73. Samantalang ang Barangay Ginebra, 8 out of 10. 10 lamang ang free throws ng Barangay Ginebra out of 22 ng San Miguel Birmen. Mahigit kalahati po ang na-award sa San Miguel Birmen compare sa na-award sa Barangay Ginebra. In Game 3, San Miguel Birmen pa rin ang nanalo dito, 91-85. 33 free throws ang naibigay sa kanila. They only converted 20. Samantalang ang Barangay Ginebra, 25 free throws, mas maganda pa rin yung percentage ng Barangay Ginebra in terms of free throw shooting. In Game 4, 18 ang na-award sa San Miguel Birmen, only 17, medyo dikit. Pero at least, makikita natin dito na walang exaggerated na maraming fouls ang ibinibigay sa San Miguel Birmen compared to Barangay Ginebra. Maraming free throws ang ibinibigay sa Barangay Ginebra compared to San Miguel Birmen. Ito, numbers don't lie. Mas lamang pa ang San Miguel Birmen dahil na rin sa aggressive defense ng Barangay Ginebra, because you have to be aggressive against CJ Perez, against Junmar Fajardo, against all those players na wow, talaga namang kung hindi ka magiging aggressive sa lineup ng San Miguel Birmen, huwag na kayong maglaro, ibigay nyo na sa San Miguel Birmen yan, because you know, every time you have Junmar Fajardo on your team, you have to be aggressive, defensive kung ikaw yung kalaban ni Junmar Fajardo. So actually, it's understandable kung bakit lamang ang San Miguel Birmen sa free throws. I'm not saying na pinapaboran sila ng referees against Barangay Ginebra. Alam naman natin kung bakit mas maraming free throws ang San Miguel. Like what I said, mga players na to talagang kailangan higpitan para mo talunin dito sa PBA. So, let's enjoy the game. Huwag na nating samahan to ng mga ganitong istorya na mula pa nung nauso yung social media, actually ganito na ang usap-usapan Mahigit 20 taon na yata ang Facebook, ganito pa rin, 2026 na tayo. Enjoy na lang natin ang PBA. Puro tayo paninira, puro tayo ganito, ganyan. Ito na nga lang yung nagpapaligaya sa mga
kapwa natin Pilipino, sisirain pa natin yung kaligayahan nila. Ano ba naman? Kung sa politiko, kung bang sa politiko, sa politika, nagpapaloko tayo, wag na tayo wag na nating lokohin yung mga sarili natin at sirain natin yung sariling atin. Nasira na nga natin yung bansa natin, sirang-sira na nga yung bansa natin because of hindi naman lahat, pero yung pag-uugali ng mga Pilipino na napakadaling utuin, huwag na nating sirain yung kaligayahan ng kapwa natin. So, let's enjoy the game. Guys, Game 5, para sa akin, kung sino makakuha nito, talagang 70%, possibly, sila na ang makakakuha. Pero, hindi rin natin alam, kasi last time, 3-2, Barangay Ginebra, Philippine Captain. Pero nanalo pa San Miguel Beermen. So malay natin, baka naman talagang umabot pa ng Game 7 ito. But kung sino man ang makakuha ng Game 5, syempre malaking advantage. So guys, Game 5, sama-sama tayong panoorin mamaya TNT Tropang Giga versus Meralco Balls. In the first game, Barangay Ginebra versus San Miguel Beermen sa ating main event.